Sa first drafting phase of this best of 3 series, it's gonna be once again blue side para dito sa TLPH, red side naman para sa Aurora Gaming. Agara nang tatanggalin yung Joy na isa sa mga pinakamalakas na jungler this season, pero isasagot na rin yung Fanny. Wow. Patapos na ang ating banning phase Midnight. May namamatahan na ba tayo na first pick para sa side ng TLPH? Interesting yung Fanny ban ng Team Liquid Philippines sa blue side. So I think parang ayaw lang nila i-risk na baka may ma-open din kasi sa side ng Aurora since may minamataan silang first pick. No? Kasi bibigay mo sa red side kung yung choice na okay, ano ibaban mo sa third kasi hindi namin magagalaw yan. So usually doon nagsisimula yung exchange nung sa first pick na pwedeng ko dito ng TLPH. Again, open yung Kalea, open yung Zushin, open din yung Louie by the way. Oh, let's see. Last ban here para sa side ng Aurora Gaming. Ang magiging choice nila ay Ayan na. Joehead. Alam nila na minsan ay nagfo-first pick nga talaga ang TLPH sa kanilang Joehead. And now, as you said, Midnight, open yung Kalea. Ito na ba yun? Kalea, Louie, pwede rin yung Suyo kasi baka kurin dito ng Aurora yung Suyo with the Joy ban. Dahil yan yung isa sa mga recipe na para ma-activate mo yung Suyo sa draft. Pero instead of the Suyo, they go for the Kalea first pick mula dito sa TLPH. This does, however, give them the possibility of taking the Suyo Harith or Suyo Granger. Yung pinakamagandang combination dati nung week 7 Ay, Hayabusa agad. Pero Hayabusa yung pinuwas. Wow. Oh, okay. Hayabusa Zushin. with the Zushin. Open pa rin yung Suyo na nabanggit mo. At yung focus dito ng Apex Predator ni Sanford ay natanggal na. May Lucas May Lucas dito yung TLPH dahil kinuha na rin yung Zushin. There goes the Lucas. And potentially Granger or Harith. Oo. Ayan na. Valentina. Wow. Uy. I like this. I like Oo. this. And again, out of all the XP laners, ang pinakauna naglabas ng Valentina XP ay si Edward din. Sakto ninakaw na nila bago Oo. pa man din ito nakuha. Blinak no? Kasi alam nila may flex potential dito yung Aurora. So aral na aral dito yung TLPH. Well prepared sa first phase ng draft, especially when they picked up the Lucas. Kasi usually sa red 3 natin nakikita yan, naka-counter pa ng Valentina. Pero magandang punish dito mula kay Coach RC. Now Aurora, they do have the chance of taking up the Harith for themselves. Knowing na wala rin yung Phobius, it's also a good marksman na panlaban kay Lucas because of the countless dashes na meron dito yung Harith. Pero pwede naman sila bumalik sa mga Moskov na winningest marksman para kay Dominic. Oh yes. Pero mukhang gatot kacha muna ang kanila. Ay, actually, badang Badang. pala ang kanilang kukunin. Isa sa mga magandang counter sana sa mga assassins. But I'd like to think, no, para dito sa TLPH, flex pick pa rin naman itong Lucas na to. Hindi pa sure kung ilalagay nga ba sa kamay ni Carl o ilalagay sa kamay ni Sanford. Uy, Sakura. Ayan na si Sakura. Sakura. Oh. Ang sabi sa akin niya ni Mima kanina, Sakura daw siya pero may dagdag na GI sa dulo. Oh, Sakuragi. Kanina din na nakasalubong ko siya. Yun Yun ang PR niya, no? Yun ang yung PR niya. kanina. Oo. But yung para dito sa Aurora, meron na silang sakto crowd control. Ganun din naman para dito sa TLPH. Parang ang kailangan na nila ma-secure is yung hero nila na aasahan sa damage in terms Oo. of late game. Ang Mid to late, actually. Ang maganda yung binanggit ni Wumi kanina, yung flex ng Lucas kasi nakita natin si Sanford, yung mala-impactong flicker play ng Lucas sa kanya nang galingan. So pwedeng ilagay pa to sa XP, there goes sa Harith ban as well. Alam mo, naiisip ko nga, baka may chance na yung Lucas ibigay na nila kay Carl TZ, tapos gayahin nila yung ginagawa ng Aurora na kina-counter yung Badang with an Esmeralda. Oy, and this Esmeralda, actually, naging debut niya sa kamay ni Edward. Pero mukhang pwede rin itong kunin ni Sanford na I would say, no, puswak na swak din sa playstyle ng isang Sanford na mahilig dumikit sa may bandang harap. Oh, tsaka medyo may ilan din yung Jushin if ever kasi yung binubuhat niya napakakunat lang din. Grabe yung sustain just lumaban kay Oo nga. Kay Mima. kay Mima kay Sakuragi. Alam mo, na-testing ko na yun actually, hindi kaya ng Zushin yung yung Esme, masyado mabilis. Oo. Kaya mabilis Parang tumakbo. tataanan lang siya. Lalo yung support emblem, tapos naka-wilderness, tapos kukuha ng inspire, mas spammable yung kanyang mobility skill. So may chance din talaga na kunin to ng Liquid Philippines. Especially with the CC pan. Oy, let's see. Para naman sa kupunan ng Aurora Gaming, pwede pa nilang kunin ang Esmeralda kung sakaling ilalagay kay Rene J ang badang na ito. Pero tignan natin kung yun nga ba ang kanilang magiging choice, no? Feeling ko, mas maganda na mag-secure na muna ng gold lane Yeah. para hindi pa nila alam kung saan mapupunta yung badang. Moskov, 1-1. Kung 1-1, siguro last pick bang i-reveal na nila dito yung XP flex nila, XP roam flex. Pero tama yung sinabi ni Chantel, mas maganda na kung muna sila ng marksman dito. Dahil sa Moskov, Winningest. for Liquid Philippines. Oh, winningest. Pwede kang mga maganda dito. Ling, tapos sa iba mapupunta yung Lucas.
Oo, Oh. XP Lucas. Pero kailangan nila ng burst eh. Parang ang tagal ko nang hindi narinig yung pangalan na yan no, na parang i-recommend ng Ling. Pero Pero pala nakalimutan natin si Glue. Yeah. and nilaro na ito ni Sanford yesterday, Yes, yes. which was very successful. Ano nang nakikita mo dito, Midnight? Maganda yung Kimi dito Kimi or Granger. Double revamp reveal na ba? Feeling Para sa ko, it's time TLPH? eh. Pwede. Pwede. Oh, tapos meron sila. Ayan na ata! Ayan na! Ayan na. Double revamp reveal Tumaas para yung balahibo dito sa ni Midnight TLPH. Tumakas yung balahibo ni Midnight para maganda yung Kimi dito. Nakita ko na yung matchup na yan kasi yung Moscow medyo kawawa sa laning stage eh. So talagang protekta malala dito ang Aurora Gaming sa lane ni Doming kahit. Although usually pantapat din naman si Moscow sa Kimi late game. Oo. Pero iba kasi yung dala ng Liquid Philippines dito na early aggression na pag inisip mo yung Kimi, hindi naman siya ganun kasakit sa early game pero ang dami niya kasing kit na yung marksman mo, initiator din with the ultimate. Oh, that's true. At grabe din kasi yung crowd control na nabibigay nito. Parang mini Nathan Oo. yung itsura ng binabato. Kaya naman ang kukunin dito na side ng Aurora Gaming ay Khalid. Ganda. As their last pick. And I think this confirms as well na kay Rene J nga mapupunta itong Khalid na to at Badang ay mapupunta sa kamay ni Edward. Yeah. Ganda nung Khalid last pick dito ng Aurora. Lahat ng atensyon ay malilipat doon sa Khalid. Kasi hindi nilang pwedeng i-bypass yung Khalid dito. Let's say pumasok yung Kalea, pumasok yung Lucas, pero may potential na makaburst sila sa backline. Although malabo din nila mahuli yung Moscow kasi naka-purify. Pero if they just decide to look for a team fight without looking at the Khalid, may chance na Inyong mga RG. So this is actually their first game na makikita nating magkasama ang Kimi pati na rin ang Glue. Papasok na tayo sa Land of Tony. Latag lang uli natin para sa lahat ng mga nanonood. Kung sino ang mananalo sa match na ito ay magse-secure ng #1 seed ng regular season ng Season 15. Oo, lahat tayo inabangan natin from week 1 pa lang ay tinatanong na kung sino kaya ang mangunguna para sa ating mga standings at napakaganda na sa umpisa pa lang ng araw natin itong dalawang teams agad yung magkakatapatan na for Aurora. Inaabangan din ng mga tao kung ano nga bang Tinapos no, shoutout pala sa 8,000 na nanood sa akin kagabi na Uy! inubos yung 14,000 na natikot Ilan nakuha mo? diamonds. Ay! Tatlong skin pero first blood agad. JP babagsak. Wow! Kakapasok pa lang ganun agad. Oh, ayan yung sinasabi natin mga sigaw. Sumisigaw na agad yung mga viewers natin, mga supporters dito sa ating venue at mainit yung nangyayari. So, for Aurora dito, very minimal lang yung kanilang kalamangan. Ganda nung concept dito nung Khalid pick nung Aurora. Kanina iniisip ko yung team fight aspect lang, pero ngayon nakikita ko yung early game aspect kasi ang gusto rin ng Kalea is makapagsapakan ng early game. Kaso, mahirap makipagsuntukan sa Khalid kasi lalamang at lalamang yan. Pero to, level 2 na. Okay, basta usapan yan yan. agad! Naku boys, ang hit na lang sana! Makakatakas Flicker! si Jay, pinasok, flicker! Pero mapatay lang naman si Rene J. Pero kung ikaw si Rene J, okay na yun. Si Ohe, pinapatay mo eh. Grabe, nilagay sa hit list. Oh my G! Rene J within 2 minutes Midnight nakahanap ng dalawa. Grabe, the counter pick is real. Yung Kalea kanina sa mid, binigyan nila lamang na lamang yung Khalid level 1 ngayon. Even though si JP yung nauna doon. Ang problema si Ohib na ipit. O Okay Carl! na nasa top lane, naman sa may bottom lane. Pero napakaganda na sagot. Hindi na nakagalaw mga players dito ng Aurora. Kaya TLPH, ito yung sinasabi nating epic rivalry. Anong may magandang set for Aurora? Kami rin gagawa sa may bottom lane. Nilabas na si Ninetales. Hindi na nga kinailangan maglabas ng video bomb. Yung saktong flash combo lang kinailangan para makadalawa. Kaya naman sisimulan na ng TLPH ang turtle na ito. Pero nandiyan si Rene J. You in the corner as well. Edward, papasok nga ba? Halos wala na buhay pero may bibigyan ng dalawang players na dito pumasok. Kailangan ng shadow kill. Pero Oh! si mga ako ng pagong. Habang wala naman ng buhay, Kyle TZ is down. Nandito pa si Sanji at si Sanford. Kakayanin ba nila yung sustain? Kakayanin ba nila yung damage? Bumubuhat din na si Yue. Si Edward naman nandito na. Sanji! Sanji double kill. Para din sa Badang. Hindi tatamaan pero si Sanji makakatakas doon. Pero mainit. Dito yung Aurora. 1,000 na yung kalamangan. Hindi ko na kaya. The mechanics. Yung mga nakikita ko mechanics, ang lalala. Eh, kung ikaw ay international viewer, kabahan ka na. Ito yung mga team na contender para sa MSC. Wala pang 3 minutes at mukhang papasok na naman si JP. 8 kills na agad ang ating natong papasok ba? Hindi naman, Kalmado hindi pa. naman. Kalmado lang. Sabi siguro ni Domeng kahit hindi 2 minutes pa lang kailangan kalmado yung hindi dapat mainit yung ulo ko. Oh, sabi ni Coach, par muna. Pero alam mo, ang dami nangyari kanina doon eh. Yung reverse play ni Carl TZ, napakaganda ng timing ng beast form. Nasi-immune niya yung sapak ni Edward. Kaya naman nakagamit kagad siya. Nakapag-basic attack kagad siya ng dalawa. And then nagamitan niya ng first kill yung Aurora. Pero
even after that, dahil alam nila walang ultimate yung Lucas, kinontest talaga ng Aurora yung turtle ng TLPH. That's the macro aspect of the game. Wala yung advantage ng TLPH sa turtle pit. So, full engage para sa Aurora. And if I'm being honest, no, Midnight, I think this is one of the fastest paced games na napanood natin. Within 3 minutes ay nakakita na tayo ng 8 kills. At tuloy-tuloy lang ang laban natin. Kaya naman sisilipin ang Infinix in-game equipment, chop suey build para dito sa Glue. Pero Thunderbelt Rush naman para dun sa Badang. And ito yung mga standard builds na nakikita natin ngayon throughout the Land of Dawn, honestly. Yeah, hindi pa mga ganun kalaki yung advantage dito ng Aurora. Nakasplit yung gold lead na meron sila dito. But for sure, masayang-masaya dito si Doming Kite, especially with the nature of the matchup na alam mong lamang yung Moskov pagdating sa late game kasi meron pa silang macro aspect na or macro advantage na tititigan. Pero for TLPH, hindi rin naman sila ganun katakot sa pagkakabehind nila kasi pagdating naman sa mid-game team fights, ang laki nung team fight advantage nila. At hindi naman kasi ganun din kalaki ang gold lead ng Aurora right now. Only a 2,000 gold lead. Pwede pang pumalag dito ang TLPH kung sakali pero pumipera lang si Doming Kite sa baba. Grabe, may kita natin pumasok nga dito si JP. Sino masaseta pa nila? May counterplay naman para dito kay Renny J. Si Carty, si makakakuha din ng bagong. At TLPH ngayon, sino naman dediretso, makakabawi yata sila. Nag-flicker in pa para habulin din si Yue para makakatakas na siya. And this time around, from 3-5, naging 5-5 na yung ating kill score. And turtle napunta, TLPH. And it cuts the lead to just 1,000. In fact, under 1,000 na lang para sa Aurora Gaming. Napakalapit po ng larong ito. At mukhang nagka-counteran lang talaga ang dalawang teams. Yeah, ngayon TLPH, alam nila, ito na yung timing nila ngayon. 5-minute mark, online na yung Lucas. Pwede na rin nilang gamitin yung Kimi for the team fights. Pero with the Moskov, ang kailangan nilang isipin dito is yung constant trades na sinasabi natin na kanina, simula pa lang nung Keys to Victory. Again, yung nature ng matchup ng Moskov and nung Kimi. Bilis. Na nabanggit ko ata kanina, Harit, yung Kimi. Lamang talaga dito yung Moskov pagdating sa macro aspect. Pero again, titignan natin yung team fights dito for TLPH. Okay, akala natin makakatakas na, pero nabitin pa. Carty, si dito masastun. And it's gonna be kill. Para yun kay Edward, habang si Demon Kite may sariling target din pala. Doon sa ilalim ng Tori, doon sa may bandang gitna. So 2 players down sa side ng TLPH. Hindi na umabot si Kurama. Kumbaga natapos na, hindi na nasamon yung chakra. Pero si JP papasok, di mo kahit hinahanap. Pero mukhang hindi niya maiaabot ito. 49 seconds bago lumabas ang ating pinakahuling pagong ng laro. At mukhang kakalma muna ang Land of Dawn. Aurora Gaming, lamang pa rin ng halos sa 2,000. Dito mo makakomment yung Aurora, yung pagpili nila ng mga windows na pwede nilang i-take, yung mga opportunity na available. Alam nila kakatapos lang mag-defend ng lane dito ng TLPH. So naiwan yung Lucas mag-isa sa jungle. Even if actually hindi nila mapatay si Cartesiron, ma-force lang nila yung ultimate, okay na eh. Kasi again, nabibigyan mo ng spasyo makapag-farm si Doming Kite. Kanina pa yung space niya. Parang every time na supposedly pupunta dito yung TLPH, lagi nasa opposite side. Di ba nasira na nga niya yung Tori dun sa may bottom lane. Ngayon naman, sa top lane din. Pero sumasagot din dito yung side ng Aurora. So si Kimi, huling nakalaro, Season 9. Napakatagal na sa Pilipinas pa si Marky. Na ngayon ay import na rin as far as I know sa MENA. Pero 1v1 hindi lamang ito papalagan ni Doming Kite. Still a very silent game matapos nung daming At biglang dediretso, natagpuan na nga nila si Oheb. So ito yung mga sinasabi natin, biglaan na setup play pero hindi na pa aatrasin yata, nasusustain lang dito ng Khalid. So ganun katapang ngayon yung side ng Aurora habang nakapwesto naman. Sila dito sa may pagong. Tingnan natin kung papalag ba habang si Doming Kite sumisira na Tori sa may top lane. Si Uwe dadaanan na yata nila. Mapipigilan din si Edward pero tuloy-tuloy pa rin ang damage nila. Kalahati na lang yung buhay ng pagong dito. Kanina nga pa talaga mapupunta. Hayabusa pumasok na rin pero retry secured para dito kay Carl TC. At mag-out na lamang ang TLPH. Ang sagot dito ni Aurora, however, ay nakapag-push doon sa may bandang itaas. Mid lane naman ata ang kanilang punteriya pero nandiyan naman ang Aurora para dumepensa. Oo, pero nakita dito ni Carty, si Renny na nakakonceal. Pinipigilan niya dito. Pero makakapag-flicker out bomb. Peace bomb! Pero Cyclone Eye! Kaya naman Carty makakabawi dito kay Hitman. Nagalit si Carl TZ. Hinahabol niya si Renny kanina pa gumagawa. Si Hitman dito for Aurora. Even though nawala yung turtle sa kanila, tinitigan lang nila yung TLPH. Hindi rin naman natulak yung mid lane. Nakadepensa sila Yue na buy time ni Renny J. Si Carl TZ nagamit din yung ultimate. And habang si Doming Kite, nakaka-pressure ng mga side lane. Basag na yung dalawang tore sa itaas. And ngayon, malaki pa yung hawak sa mapa ng Aurora Gaming. That's true. At kanina pa nga talaga nakaka-bother yung pag-split push dito ng Aurora Gaming. No? Tila ba hindi nila masagot itong split push na nanggagaling sa Moskov? And I feel like it's mainly because na wala talaga silang pang side lane. Considering na wala silang assassin at Kimi ang kanilang ginagamit. Tsaka hindi rin talaga nagko-commit yung Aurora. Kumbaga, kahit brothers talaga sila, tunay na kinakite lang
ng Oo. Aurora Gaming dito yung TLPH. Binibigyan lang ng space si Demon Kai, pero yun, Rene J, nabigyan. Okay, so parang ang goal ngayon ng TLPH, isa-isa lang muna kung sino madadaanan natin. Yun yung bibigyan na para medyo bumagal naman yung rotation dito ng Aurora. Pero ito na naman, si Doming kahit sa may bottom lane, kung ikaw yung TLPH, tas dedepensahan mo yung lane na yun, paano kung biglang mag-Sphere of Distraction? Pero ito natin kinata, Naku! si Owen kaya mapatay na dito sa kamay. Hindi mo kaya habang si Cortez, naku may iiwan na siya. Pero dadating na si Sanji, makakatakas mo sila. Ah? Si Demon kahit ang target niya, pero napatay na rin. Double Doming, kill para sa Doming! Ninja. At dediretso na nga sila. Hahabulin pa nila dito si Sanji and even JP. Mapipigilan ba? Okay, si JP na lang yata ipain nila. Kaya mamapatay na dito, Edward with a kill. Alay katawan na lang para kay JP pero tatlong nawala para sa TLPH. What a collapse coming in from Aurora Gaming. At dahil dyan mukhang makakalabang pa sila sa upcoming Lord kung saan magbibigay lamang ng vision si Sanford. Parang- Naka-slow push pa yung top lane nung sinimulan na ni Rene J. Gusto lang kasi ng TLPH 5v5, pero again, hindi kasi nagko-commit yung Aurora. Nung naramdaman nila na parang nabawasan yung hero sa TLPH sa top lane kasi may pressure na binubuo si Doming kahit sa ibaba. Nag-commit kagad sila. And tama yung hula nila kasi nagpakita yung glue in the bottom lane. Ayan, nakuha na nga yung Lord. Habang si Cortez naman ay medyo atras na lang. Ang sakit na ni Doming. Kahit parang gusto lang sana mag-farm. Tapos nung tinamaan dito si Sargent, nangalahati yung buhay. 3 So, hits. sakto lang din naman dahil napakalaki ng kalamangan in terms of gold. And looking the Infinix in-game equipment, siguro dahil dyan ay 3 items na pala. Ito yung makalumang Trinity na Oo. nakikita natin ngayon na nasa kamay na pala ni Doming Kite. Yep. Mataas na yung damage output dito ng Aurora. Meron na siyang defensive capabilities against the Magic Burst na pwede manggaling dito mula kaila Oheb at pati na rin kay Sanji. So definitely dominating position for Aurora. Lalo pa tayo yung Moskov dito, medyo untouchable dahil din yung initiation ng TLPH. Kailangan mahuli ni JP yung Moskov kaso may purify kasi, yun lang, muntik na. Okay, nakatakas dito si Yue. Nagamit yung Crimson Beacon at sumakto din. Parang gusto yata nila dito na pumunta na sila sa other place. Sasalubungin sana ni JP. Dito si Demon Kite. Pero hindi aabot doon. Oo. Yung kanyang ultimate. Medyo nagkamali ata ng read ng TLPH kung nasaan nga ba ang mga kanilang target. Kaya naman with this Lord push, wala pang flicker si JP. Potentially breaking for Aurora Gaming. Kaya naman hihintayin nila na ang pagpasok ng Lord dito. Kakalmahan ng Aurora yung pagpasok. Oo, ang hirap nito para sa TLPH kasi literally untouchable si Doming kahit lalo wala na yung pang-zone ng glue with the split. Hindi na ito yung dating glue. Wala Oo, silang frontline. May kita natin na mag-free hit lang muna dito si Doming Kite. At grabe pa rin yung disiplina. Maninig ka na nga dito ni Carl Yun lang! Dixie. At sabi natin, hindi mapipigilan si Doming Kite. Hindi na mapupuntahan. Pero biglang tinalunan. At dahil dyan TLPH, sila naman yung aabante. Saktong-sakto, parang mission accomplished para mapigilan yung kanina pa sumisira ng mga tore nila. At nag-purify si Doming Kite doon. Paano pa rin napitas yung Moskov na nakapag-purify? Dito mo ma-appreciate yung TLPH. Sobrang bilis nila mag-punish. Nag-dash si Doming kahit nagko-cooldown kasi yung kanyang dash. So pagka-dash niya, si Cartesi sakto, bumasic attack sa minion wave. Nakadalawa siya. Nung nag-dash si Doming kahit nag-ulti kagad and nag-dash din si Cartesi papunta sa Moskov and immediate first kill combo mula doon sa Lucas and sinundan pa siya kagad ni Sanji kaya napatay kagad nila yung Moskov. Napakasakit pa naman ng flash combo kapag naka-damage build ang isang Lucas. Yan yung literal na unang kalmot ay most likely. Alam mo na kung saan ka patungo. And for this Aurora Gaming, nakat na naman ang kanilang lead. Hawak nila kanina almost 5,000. Bumalik na naman tayo sa 2.5k. At mukhang mauuna pa nga sa pwesto ang TLPH around this Lord area. Yeah. This is going to be the second Lord of the game. Kaya naman mas makunat ito at mas masakit ang pagdamba sa ating mga tore. Parang yung itong dalawang teams natin, saktong-sakto doon sa sinasabi niya na okay lang kahit lamang isang team pagdating doon sa early game. Pero yung pinaka-importanting Lord, sa'yo mapupunta, parang ganun na tayo or papunta na tayo dun sa parte na yun ng laro natin. Yeah. Ito may pang-counter ng split ng slow lane. Dito yung TLPH, nakaabang lang din si Cartesi, covering up Oheb para hindi ma-pick off yung kanilang Kimi. Pero Aurora, if makontrol nila yung mid lane and makita nila na wala dito si Cartesi, baka i-burst lang ni Demon Kite yung Lord. Okay, nakita natin na Sanford, sila. Sanford. Magkagawa pa sila Sanford. ng play. Si Sanford nga kanila mapupuntahan. Makakatakas ba? Napadaraan. Habang patanin na dito Wow! si Jim even Sanji sabay disengage. This time around, TLPH yata nakita natin yung conceal. Pero masasalubong agad ni US. So ang dami mga Arn! resources na nakuha. Madidikit na nga dito si UN. Makakatakas ba siya? Grabe yung Bang! tinagal ni Crimson Beacon. Pero biglang bulaga. Dito sa damage ni Cardisi. Habang na diretso naman, napakaganda pagpasok doon para kay Renny Arn! J. Grabe, tuloy-tuloy si Dominic kahit biglang dumating doon sa may bandang harap. Oo. Kanya-kanyang free hit na to. Bumaba na pa nga si Doming Kite, pero ang dami nang humahabol sa kanya.
Kakatin nga pa pero tumatama na rin si Oheb dito. Makakapagtas palayo pero doon sa likod ay papasok nga rin ang kanyang mga kampe. Si Edward buhay pa rin pero yung Imoy nawala na. Doming Kite buhay pa rin hanggang ngayon. Lumalaban pa rin sila. Si Edward na dito makakakabot ba? Ginamit na yung flicker. So buhay dito si Dominic Kite. Buhay si Edward pero may 3 player na buhay para sa TLPH. So tingnan natin ngayon kay tutuloy ba nila yung Lord. Walang gustong umuwi. Midnight Enumi. Pero sabi nila, delikado yata na ipilit na mag-Lord. Grabe yung pagligtas ni Edward sa teamfight ng Aurora. Maganda na yung huli na nakita dito nila Carteezy. The punish was there. Pero na-control yung 3 miyembro ng TLPH with the fist crack mula dito kay Edward. And siya rin yung nagsalba kay Doming Kite. Tingnan natin kung makakaabot ba doon sa may Lord. Di na makakapag-contest pa. So successfully, masesecure yan ng Aurora sabay diretso pag-secure ng mga lanes nila. And this is the second Lord na mahahawakan ng Aurora Gaming. At sa kapangyarihan ng isang Moskov ay most likely ay makakakuha sila ng inhibitor turret out of this Lord push. Sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, no, medyo nagtatank build na ang Lucas ng side ng TLPH which is Carteezy. Oo. Mukhang alam niya na hindi pwedeng full damage ang Lucas dito. Yeah, kasi alam niya kayang-kaya siya patay ng Moskov. Definitely cartable din yung kanyang hero. So habang kinakay siya, might as well deal some bit of damage with the Blade of Armor para hindi ganun ka-dominating yung stance dito ni Doming Kite. Kasi mararamdaman ni Doming Kite habang tinitira niya yung Lucas na masakit din siya. Kasi babalik sa kanya yung damage niya. Oh, and hindi rin kasi advisable na mag-build na maraming HP dito, no, considering na ang Trinity dito build ng isang Moskov ay talagang bumabakat sa mga high HP targets. Kaya naman for TLPH, isang depensang malala na naman. Kompleto pa naman ang kanilang mga inhibitor turret pero mukhang kailangan nilang magbigay ng at least isa with the way the waves is controlled by Aurora Gaming. O, tsaka kailangan dito maging prepared din sila doon sa follow-up na suntok from Edward kasi parang laging mas nasiselyuhan. So, yung kit naman dito ng dalawang team saya, saktong-sakto lang din for a team fight. Pero may immortality na dito si Rene J. Oo, mukhang papasok naman ang mid lane na kaliwa ng kote o na kanan ng Lord. Kaya naman magiging kalmado ang pagdepend sa dito ng TLPH. Not much aggression na namumula dito sa Aurora Gaming. Mukhang susubukan po nilang pumiso pa ng isa. Pero medyo may pagkadelikado na itong parte na ito para sa Aurora Gaming. May Lord Wave pa naman din sila pero umalis na si Edward. Ay! Uy! Okay, sumakto, ginamit yung flicker. Di na makakatakas din si Yue. Habang si Dominic Kite naman, makakapag-dash away. Makakapasok din si Tim sa may malikod pero makapatay na siya dito ni Oheb. This is it. Habang si Demon Kite hinahabol si Oheb, nag-quad shadow pa nga. Carteezy hinahanap si Rene J. Oheb! Pero si Oheb dito, makukuha pa rin nila si Rene J. Double kill para sa kanya. May iwan na rin dito si Edward. Na-shutdown na rin dito si Demon Kite. So 4 players down sa side ng Aurora at biglang bumaliktad. Yun ang nangyayari sa ating mapa. Kaya ba endable ba? Si Yue lang yung mag-i-spawn in 10 seconds. Medyo malayo pa si Doming Kite. Oh no, 5 seconds para dito kay Yue. Edward, ano ang gagawin ni Mr. Consistent para patagalin ang depensang ito? Sobrang bilis na pagpasok Baby! nila. Tapos dito nakapag-ibig na nga si Edward. Dumating na si Yue. Hindi makakapasok. Halos wala buhay mga players din ng TLPH. Ito na ba yun? Yung pagpawi na Aurora, ginamit na rin yung Winter Crown! Balik! Fear of destruction! Kaya bumalaga sa harap! Kaya ba ng damage na Aurora? Bumili pa ng immortality. Pero hindi na makakatakas pa! Unstoppable! Para dito kay Oheb! Naging 2 for 2 yung trade pero kailangan mag-back. Nakakita tayo ng minions kahapon. Papawin pa ba ni Edward? May lalabas pa na minions. Kalahati na yung buhay ng base. At ang sigaw na laban ngayon, Minions yata, pero makakatakas, makakauwi. Dalawang Ano ba? Minion yata, dedepensahan. Dito na TLPH. Sakto merong Lord sa lahat na nanonood. Hingang malalim dahil mahaba pa ang laban na to. May Lord reset muna na magaganap. Kamunti ka na. Kahapon nakita nating nalaglag ang Omega sa Minions pero hindi mangyayari yun ngayon sa ating game number 1. Si Stanford ang hahawak. Demon Kite nakaharap ng isa. Carteezy low HP na. Walang immortality na available. Makakatakas ka pa! Tapos babalik. Si Rene J dito mabibitbit. Pero ginamit na rin dito yung Raging Sandstorm para mas mapalayo si Stanford. Ito pala yung bait nila. Nagamit na yung Spirit Destruction. By the way, si Stanford nandun pa rin sa may batalikod. Demon Kite makakasecure na ganyan. Kumuli ka na makita nila si Carteezy. Grabe yung pag-check ng mga bush. Chine-check lahat ng mga pwesto at si Saji nakita na rin nila. So Aurora ngayon, perfect opportunity to take this Lord. And this might just be a free Lord. Hindi na napapalag ang TLPH with a 4v5 disadvantage. Kaya naman Aurora Gaming na naman ang makakakuha ng ating third Lord of the game. Hindi man ito yung Evolved Lord, ay napakasakit pa rin ng lalabas na upcoming Lord. Sobrang dami nangyari, Omi. Saan ka magsisimula? Kahit ako nanonood lang, hindi ako makahinga. And lalo na yung mga nanonood sa audience sa mga bahay, pati na rin yung mga international teams.
Oy, Welcome to Philippines! Isipin mo, laban pa lang ito na magiging top seed. Paano pa kaya pa nag-playoffs kung saan sobrang mas gumagaling Oo. yung mga teams? Hindi pa playoffs mode to eh. Ito yung nagtinitimpla pa nga nila yung paparating. Pero paparating na rin yung Lord doon sa may bandang itaas. Apat na magdedepensa para sa TLPH sa may bandang baba. Pero wala na rin ang kanilang inhibitor turret. Yung Lord ay tutunawin na ni Oheb. Mid lane nata ang punteriya ng Aurora Gaming. Rene J. Wala pang surprise engage pero si Rene J ha, nasa gilid. Flicker is available para sa Hitman. Okay, na-depensahan ulit ng TLPH dito. Game extended pero may minion wave na naman para dito sa side ng Aurora. Yeah, may dalawang Lord Wave pa sila dito sa top and bot. Pwede nila pagsabayin pero mukhang re-relax na ng Aurora. Baka gusto nilang hintayin yung mga immortality cooldowns sa kanilang mga heroes kasi medyo risky rin naman. Pero ang ganda ng attempt ng TLPH kanina. Itong Dadai ko, medyo 3 minutes ago pa to. Yung ginawa ni Carl TZ na tinalo na niya yung Moscow, finurse niya yung Purify, and nung nakita nila nag-proc yung Purify ni Domenkite, walang hintay-hintay. Flicker agad mula kay JP para mahuli si Domenkite with the Tsunami Slam. Pero itong base defense na to, napakaganda mula kay Edward. Alam niya tatalon si JP. Ginamit niya kagad yung kanyang ulti for the CC immunity. So yung tower shift ay napunta sa heroes ng TLPH. So kinailangan nilang macrohen yung mga minion wave and pati na rin yung mga tower ng Aurora. And si Yue, ang ginawa niya lang, nag-Winter Crown, nag-grow as a player sa loob ng base and umabot yung Spirit Destruction ni Domenkite para madepensahan yung game. At dito mo makikita kung bakit lahat ng mga ito ay talagang world-class players na mapapanood Awesome. natin sa laban ito. Game 1 pa lang, Junko Lord. Pre, Pinakaunang laro pa lang to ng best of 3. Hindi na World Class 2, intergalactic na to. Isipin mo sa din namin na in-explain kanina ni Midnight, 2 minutes ago yun. Oo. So, every minute sobrang nangyayari. Pre, pag Ang daming nangyayari. dinaisek ko to, pwedeng cancelin yung second series at third series. Sa sobrang dami na nangyayari sa mapa, ay paniguradong both teams na to, high pressure on this Lord. Medyo lugi nga lang ang TLPH considering na wala silang inhibitor turret sa kanilang top lane and bottom lane. Oo. Kaya naman, doble pag-iingat pa dahil naka-Moskov Naku. pa ang Aurora Gaming. Pwede ba nga i-tetris yung base ng Aurora at saka ng TLPH? Kasyang-kasya yan Oo nga, pag naano mo, parang nakapag-build ka na, sumakto Oo. din. Pwede mo pagdikitin yan, fit na fit yan. Parang panggeya yan. Oh, parang yung ano nila ngayon, laro nilang dalawa. Fit na fit din sa Tama. isa't isa talaga nagkakasagutan. Alam kaya ng TLPH na nandito yung Aurora, pero disiplina pa rin pa iiralin. Oo. Siguro sa Aurora, sabi nila may Lord kasi Oo, pero- ng 13 seconds. Pero yung unang sumilip, nakita na nila. Oh, iyan ang maganda sa mga jungle camps eh. Nagbibigay ng additional na info. Kalabitin mo ng konti, tuturo niya kung may tao nga ba na mas malapit. But this is it, the Evolved Lord. And this might just be the last Lord of the game. Let's be honest, halos lahat ng mga Evolved Lord, kung sino mang mga kuha, ay siyang nananalo ng larong ito. At mukhang mauuna sa pwesto ang kupunan ng Aurora Gaming. Yep, malaking advantage siya kung sino man makakuha kasi again, butas na yung kanilang mga base. Once na lumabas yung Lord, malaki yung impact sa base defense and sa base push. Medyo malaki lang yung kalabangan if Aurora yung makakuha since dalawang side lane yung butas sa TLPH. But, ang nakakatakot kasi dito, pag nakuha, parang parang that's it eh. Oo, pwede na diretso yun eh. Mataas yung chance na mananalo din sa teamfight. Pero na-reveal na si Sanford ay nandun sa may top lane. Pero makikita natin meron magpag-poke. Itutuloy ba nila yung Lord? Hindi i-reset nila. Parang hero yung call. Habang si JP makakalahati yung buhay. Rene J medyo masasaktan lang din. So ganun kataas yung respeto ng dalawang team sa isa't isa. Kasi magdi-disengage muna sila. Walang gustong gumamit ng battle spell. True. And reset lang ng reset. And in fact, feeling ko alam kasi ng Aurora Gaming na hindi nila kailangan mag-all-in agad. Considering na habang tumatagal ang larong ito, ay tutulak ang kanilang mga minion waves. Hinahanap nila ang perfect na opportunity para i-burst ang Lord na ito. Ito na yata yun So para magsasecure muna ng purple buff, dito si Carl TZ, si JP, magbibigay lang ng vision. Habang yung Lord 20k na lang, yung HP, aabot ba mga players dito na TLPH yung kukuha na ng Aurora kanina. Oh! It's gonna be Rene J para masecure yung objective na yan. At makikita natin si Yuen magiging target, may iwan niya lang si Carl TZ. Domen! Nawala immortality si Sajic, kaya napatay na rin. Si Domenkite meron ay mapatay. Demonkite nandun sa may likod. Habang may sariling laban yung dalawang players dito sa may side na orange buff. Demonkite makukuha dito ni Carl TZ. Si Oh! Lord ata makakapag-dash pero si JP makakalapit din. Immortality, nakabili pa si Rene J. May imo din naman. Makakapag-reset flashlight. Papala na si JP. Kaya naman tatlo ang mawawala para sa TLPH. At ang nakakuha pa nga ng Lord ay Aurora Gaming. 4-3-11 para dito kay Yue lahat ng mga pwede bitbitin, binitbit na niya. Ito talaga yung totoong ilaw ng Aurora. Yung liwanag ni Yue, flashlight yung TLPH. Ang ganda na eh. Ang ganda na nung pasok ni Carl TZ. Patay nila si Domenkite. Pero may isa pang carry ang Aurora.
Tingnan natin kung madedepensahan ba na TLPH dito. Meron namang immortality si Sanford. Pilit na nililiko yung Lord. Pero papasok na si Oheb, nakakatakas pa rin. Habang mga Brazier 5 na Aurora seconds. pipilitin na targetin si Oh, Oheb. Yue. Kalahati na lang yung buhay ng Lord. Kakayanin ba ng Sanji. cavalry habang si Sanford ay bibigay na. Ito na yung Lord pero buhay na si Sanji. Naku! Naku, para mababalik na naman yan. Mawala na immortality si Edward. Ginamit na yung Winter Crown. Nandito yung Spear of Destruction na hindi natama. Hindi tumama yung Spear of Destruction! Endable na sana kung tumama lang yun! At kita natin ngayon, kapit pa rin or pumapasok pa rin sa butas ng karayom. Kakaibang depensa ang pinapakita dito ng TLPH. Hindi lang sila yung nakakapit, pati yung mga fans ng mga Team Stampede, Woo! kapit sa upuan, kapit sa lahat ng pwedeng kapitan kasi hindi pa tapos ang larong to. Munti ka nang balik na rin ng TLPH. Sila na yung nakakuha ng Lord Turn, pero sinalpas sila ng mga ilaw mula dito kay Yue. Inangat lahat ng miyembro ng TLPH, even sa loob ng base ng Team Liquid Philippines, hindi makagalaw. Sila Sanford, hindi makagalaw. Sila JP, buti na lang talaga umabot si Oheb. At si mapapanood Sanji. natin sa instant replay kung Ayun, no? paano nga ba dinepensahan ni Oheb at ni Sanji ito. Pagpasok ni Sanji, pagkabuhay niya, agarang nakapagpa-burst. And look at that! Kung tumama lamang yung Spear of Destruction na yun, ay baka Pwede tawalak, kabanat no? sana si Doming kahit to end the game. Pero dahil hindi nga tumama, move on na. Sunod na Lord na naman ang ating paglalabanan. Ito na naman na 24 minutes. May Lord na naman na 19-19. Naglalaban sa top seed. Pwedeng Parang ano? as expected. Dikit na dikit no? Pero ito pwedeng i-rush to ng TLPH if magpakita yung Moskov sa may taas. So kailangan i-cover ng Aurora yung mga bent bushes. Kailangan nila i-secure na sila yung makakakuha ng clear dito sa may middle lane. And grabe, ang lalim ng Aurora. Grabing kalugihan na nga para sa TLPH at this point. 3 inhibitor turrets ang kanilang... actually, wala na silang hawak na Wala na, inhibitor bis na lang. turrets. Aurora Gaming ngayon pwedeng patagalin lamang ang Lord Dance hanggat kailangan na talaga dumepensa ng TLPH. In fact, nandiyan pa nga ang Moscow para mag-provide ng global map pressure. Pero mukhang hindi na susugal ang Aurora Gaming dito. Nandito na rin si Doming kahit sa Lord take na ito. Feeling ko for TLPH, kung gusto nilang makabig tong laban na talagang kailangan nila makuha yung Lord kasi wala na nga silang mga inhibitor turret. Hopa! Papasok! Sino matadala nila? Matatarget naman talaga nila. Pero may sagot na kuwi sa Raging Sandstorm para dito kay Danny J. Habang si Arn! Danny J halos wala na buhay. Liliko lang muna. Dedepensahan yung kanya ka-baby cakes. Kaya si Danny J nakuha na. At makikita natin dito na Doming! na nga Doming Kite. Mawabili na immortality pero double kill para dito kay Oheb. Si Yue naman ata magiging tsansa ng Aurora pero isa na rin ang nawala. Si Edward ay bumagsak na. Kailangan dumepensa ng mga ibang miyembro ng TLPH. Pero mukhang ang call nila dito ay bakit pa maglo-Lord? Susubukan na ata nilang mag-end. Oo, pero para susubukan din yata ni Demon Kite. Base Paunahan. race ba to? Pero nagkaroon ng minion wave. Okay na dito si Yue para dumepesa sa Aurora. Tapos nandun naman si Sanford sa may bandang taas. Demon Kite, or sa Demon Kite. base nila para talagang depensahan din yung kanilang base. Si Demon Kite ay nandito pa rin. Laban sa isang glue habang nandito naman ang TLPH. So parang hindi na yata kakayanin na depensa dito ng Aurora dahil mauubos na ang buhay ng base. Biglang baliktad. TLPH ang game number 1. Sobrang lapit ng game number 1. Pero ang nakaangat ay TLPH pa rin. One step closer to number 1. Oh my goodness! Etong laban na to, etong game number 1, ang patunay na tayong tahanan ng pinakamalakas na MLBB players sa buong mundo. Grabe yun! Grabe, man. Si Midnight, usually madaming laban yung